Mr. D. Mga lugar sa bansa na walang sasakyan. Posible ba ito? Sa kabila ng ating makabagong panahon, may mga lugar pa rin sa iba't ibang bansa sa buong mundo kung saan ipinagbabawal ang pagmamay-ari at paggamit ng mga sasakyan o kotse. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga lugar kung saan hindi pinapayagan ang paggamit ng mga sasakyan. Titingnan din natin ang mga lugar na ito at aalamin ang buhay ng walang kotse. At syempre kung gaano ito ka-espesyal sa ating kasalukuyang panahon. Pero bago tayo magpatuloy, i-click ang subscribe button at pati na rin ang bell icon para lagi kayong ma-update sa mga pasabog kong videos. Naniniwala ka bang may mga lugar pa rin sa mundo na hindi gumagamit ng mga sasakyan o kotse sa kabila ng pag-unlad ng ating teknolohiya at paglitaw ng modernong transportasyon sa ating panahon ngayon? Maniwala ka man o hindi, may mga lugar pa rin sa iba't ibang bansa sa buong mundo na ayaw ang mga kotse. At ang ilan pa nga dito ay ipinagbabawal ang paggamit nito. Narito ang 5 lugar sa iba't ibang bansa kung saan ipinagbabawal ang mga sasakyan at walang mga kotse sa kanilang lugar. Ang Venice sa Italy ay isang natatanging lungsod na kilala bilang floating city o ang lungsod ng tubig dahil ang lungsod na ito ay nasa gitna ng isang lawa at saan ka man pumunta, ang makikita mo lamang ay tubig. Ang Venice ay maaaring ilarawan bilang isang romantikong lugar dahil sa kanyang mahiwagang atmosfera, mga estruktura ng mga gusali dito at pati na rin ang makulay na kultura nito. Ang Venice ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Italia at malayo sa kabisera. Ito ay binubuo ng 118 na maliliit na isla at may 438 na tulay na nag-uugnay sa 118 islands upang ito ay ma-explore. At alam mo ba ang tungkol sa floating city o Venice? Dito, makakalakad ka ng malaya sa kalye nang hindi nag-aalala na mababangga ng kahit anong sasakyan. Ang dahilan kung bakit walang mga sasakyan dito ay dahil din sa estruktura ng kanilang lugar. Dahil ang kanilang mga kalsada ay napakakitid at tamang-tama lamang para sa mga taong maglalakad. Pero huwag mag-alala dahil posible namang gumamit ng mga bisikleta sa Venice. Ngunit ito ay limitado dahil hindi pinapayagan ang mga bisikleta sa makasaysayang sentro o pangunahing lungsod ng Venice tulad ng Piazza San Marco, Rialto Bridge at ilang mga pedestrian lanes sa lugar. Ang main transportation sa Venice ay mga bangka dahil ang lungsod ay napapalibutan ng tubig. At upang tuklasin ang Venice, maaari kang sumakay sa iba't ibang uri ng mga bangka. Una ay ang gondola, isang iconic na bangka na pinapaandar ng isang gondolier. Karaniwan itong ginagamit para sa mga turista at pati na rin sa kanilang pang-araw-araw na mga biyahe. Susunod ay ang Vaporetto na isang water bus. Ito ang pangunahing paraan ng transportasyon na kayang magdala ng maraming tao. At ito rin ay pampublikong transportasyon sa Venice. At sa wakas, meron ding water taxi na mas mabilis ngunit pribado o eksklusibo para sa mga transfer mula sa paliparan o mga espesyal na okasyon. Next, Githorn. Kung may Venice sa Italia, ang bansang Netherlands naman ay may tinatawag na Venice of the North dahil sa katulad na sistema ng kanilang mga kalsada. At ito ang lugar na Githorn. Ang Githorn sa Netherlands ay matatagpuan sa lalawigan ng Overijssel sa hilagang silangang bahagi ng Netherlands. Ang lugar na ito ay isang maliit na nayon na napaliligiran ng mga lawa, bukirin at kagubatan. At kung sakaling mapadpad ka rito,
Iisipin mong nasa loob ka ng fairy tale story. Ito ay dahil sa mahiwagang atmosphere ng lugar na marahil dulot ng disenyo ng Duchess House na karaniwang nakikita sa mga lumang pelikula. Ang lugar na ito ay wala ring mga sasakyan. At sa katunayan nga, hindi naman talaga ipinagbabawal ang mga sasakyan dito. Gayunpaman, ang pagdadala ng sasakyan dito ay wala ring silbi. Hindi mo ito magagamit dahil walang mga kalsada sa Githorn at tanging mga ilog, kanal at tulay lamang ang nandirito. Ito ay nag-uugnay sa mga kalapit na lugar. Maaari ring gumamit ng mga bisikleta dito upang makarating ka sa nais mong destinasyon. Ang lugar na Githorn sa Netherlands ay natatangi dahil pinapanatili nila ang katahimikan sa lugar. Kaya naman tinatawag nilang quiet place ang lugar na ito. Ang bangkang demotor na ginagamit nila para sa transportasyon ay hindi naglilikha ng malakas na ingay. Ito ay dahil ang bangkang demotor na ginagamit nila ay isang electric motorboat at tinatawag nila itong whisper boat sa kanilang lugar. Kaya naman, malaki ang naitutulong nito sa pagpapanatili ng kapayapaan, katahimikan at pagbabawas ng polusyon. Maraming mga lugar na pwedeng bisitahin at mga tanawin na pwedeng makita sa Githorn. Lalo na ang mga magagandang disenyo ng bahay na may mga kahanga-hangang hardin. Ang kanilang lugar ay perpekto rin kung gusto mo mag-picnic kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kaya naman mainam na ihanda ang iyong kamera kung plano mong bumisita. Pangatlo, Ladig Islands. Ang lugar o pulo ng Ladig ay matatagpuan sa bansang Seychelles. Ang bansang Seychelles ay katulad ng Pilipinas bilang arkipelago. Ito ay binubuo ng 115 na islands at ang bansang ito ay matatagpuan sa silangan ng kontinente ng Africa. Ang Ladig Island ay ikatlong pinaka-populated island sa Seychelles. Ito ay napakahigpit pagdating sa mga kotse o sasakyan. Nais nilang mapanatili ang likas na kagandahan at katahimikan ng kapaligiran, pati na rin ang kanilang tradisyon. Kung bibisita ka sa Ladig Island sa Seychelles, iisipin mong nasa loob ka ng isang masterpiece painting dahil sa kagandahan nitong paraiso. Ang mga dalampasigan dito ay talagang kahanga-hanga, lalo na ang beach na may mga batong parang pink na granite. May mga sasakyan din dito. Gayunpaman, ito ay emergency vehicles lamang upang magbigay ng agaran tugon at tulong sa mga nangangailangan. Ang mga bisikleta lamang dito ang pwedeng gamitin. Kaya't ang Ladig Island ay isang bike-friendly na lugar. Kung ayaw mong gumamit ng bisikleta, ay maaari ka ring sumakay sa kanilang tradisyonal na transportasyon tulad ng kariton na hinihila ng kalabaw. Talagang magbibigay ito sa iyo ng natatanging karanasan upang pahalagahan ang kagandahan ng kalikasan. Kung balak mo namang pumunta sa Ladig Island sa Seychelles, mainam na maghanda ng sapat na halaga ng pera sa iyong wallet dahil kokonti lamang ang ATMs sa kanilang isla. Ang Mackinac Island ay isang magandang lugar din at dito mararamdaman mong parang bumalik ka sa panahon ng medieval o panahon ng mga aristokrata dahil sa mga kabayo o karwahe ang pangunahing paraan ng transportasyon dito. Pero bakit nga ba ipinagbabawal ang mga sasakyan dito kahit na ang mga kalsada ng Mackinac Island ay angkop at malalaki para sa mga kotse at iba pang sasakyan? Sa katunayan, merong isang batas na nagbabawal sa pagpasok ng sasakyan at ito ay itinatag noong taong 1898 upang proteksyonan ang mga residente mula sa panganib at polusyon na dulot ng usok ng sasakyan at upang pangalagaan
ang kalusugan at isipan ng mga kabayo mula sa ingay. At talagang nagdudulot ito ng mga problema para sa mga kabayo. Layunin din ng batas na ito na mapanatili ang kultura sa kanilang lugar dahil ang orihinal na paraan ng transportasyon sa Mackinac Island ay talagang karwahe na hinihila ng kabayo, or what we call horse carriage. Ayos bang English natin dyan? Hindi lang ang mga karwahe ang pinapayagan dito, dahil pinapayagan din ang mga bisikleta at karaniwang ginagamit ito ng mga turista. Maraming turista rin ang bumibisita sa Mackinac Island at ang pulo na ito ay matatagpuan sa pagitan ng Lake Michigan at Lake Huron sa Michigan. Last but not the least, Hydra. Ang Hydra ay isa sa mga dapat bisitahin ng mga turista kapag pumunta sila ng Greece. Nakamamangha ang mga tanawin sa lugar na ito. Ang Hydra ay matatagpuan sa rehiyon ng South Aegean sa Greece at isa sa mga car-free islands. Alam mo ba na ipinagbabawal ang anumang sasakyan o kotse sa isla ng Hydra kahit na ang kalsada nito ay may asfalto? Ang batas na ito ay pinatupad noong 1950 upang mapanatili ang orihinal na anyo ng isla. Kung gusto mong bisitahin ang lahat ng mga tourist spot sa Hydra, talagang kailangan mong maglakad-lakad sa paligid ng isla. Para itong mountain hiking dahil sa matatarik na daan. At ayon sa mga turista, hindi sila gaanong napapagod dahil marami silang kasabay maglakad. At ang magandang tanawin umano ay nagpapagaan ng pagod habang papunta sa iyong mga destinasyon. Kailangan ko rin siguro pumunta dito para mawala ang pagod kaka-edit. You what? Kung bibisita ka sa Hydra, dapat ka magdala ng mapa upang planuhin kung saan mo gustong pumunta at upang hindi ka maligaw. Ang bawat lugar ay may mga marka sa kahoy at bato upang magbigay ng gabay. Kung pagod ka na sa paglalakad, huwag mag-alala dahil may mga hotel sa paligid kung saan maaari kang mag-enjoy sa paglalangoy, snorkeling, at ang magagandang tanawin sa isla ng Hydra tuwing gabi. At ito ang mga lugar na walang kotse. Masarap isipin na kahit high-tech na ang buong mundo, ay may mga mas pinipili pa ring mahalin ang kultura at kapaligiran. Ano Difa? Kaya nyo bang tumira dito? The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!